Ang nangyari si Senator Judge Bongo, ang naging testigo. Siya nagpaliwanag kung ano yung nangyari, ano yung background dito. So, mali po yun eh. Dapat ang testigo magsasabi nun, hindi ang Senator Judge. So, para siyang naging defense counsel, hindi lang defense counsel, naging testigo siya. Eh, maling-mali ho yun. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Heto mga kabunyog, mayroong banat itong batikang abogado na si Attorney Bukoy dito kay Senator Bongo. Ayon po sa kanya, ang inasal nitong si Bongo sa impeachment trial ni Sara ay hindi gawain ng isang senator judge. Dahil hindi lang daw naging defense itong si Bongo, naging witness pa pala. Grabe ito, mga kabunyog. Hindi ba na-briefing tong si Bongo kung ano talaga ang role ng isang senator judge? Na dapat ay hindi sila bias at walang pinapanigan. Anyway, mga kabunyog, eto, pakinggan po natin itong sinabi ni Attorney Bukoy. Attorney, napansin naman din natin yung mga ilang manner ng pagtatanong ng mga senator judges. Yung iba nga ay medyo condescending yung mga tone. Tingin nyo ba, proper ho yung di ba dapat clarificatory questions lang ang tinatanong po nila? Tama po. Sa panigo ni Bongo, yun hong pagbugbog ni Vice President Duterte dun sa kawawang sheriff na nagpapatupad lang ng kautusan ng husgado. Eh, wala namang lumabas na ebidensya kung ano yung surrounding circumstances nito. Ang nangyari si Senator Judge Bongo, ang naging testigo. Siya nagpaliwanag kung ano yung nangyari, ano yung background dito. So, mali po yun eh. Dapat ang testigo magsasabi nun, hindi ang senator judge. So, para siyang naging defense counsel, hindi lang defense counsel, naging testigo siya. Eh, maling-mali ho yun. Ayan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi ni Attorney Bukoy. Ngayon mga kabunyog, ano ba itong klase ng pag-abogado ang ginawa ni Bongo sa impeachment trial? Di umano'y naging defense attorney na nga ni Sara Duterte itong si Bongo. Hindi lang naging defensa, naging witness pa raw. Talagang nakapagtataka kung para saan o para kanino ba talaga ang pagsisilbi nitong si Bongo. Sa halip na maging patas na hukom, aba, tila mas pinili pa niya ang maging personal na lalay at tagapagtanggol ni Sara Duterte. Anyway, mga kabunyog, heto, panoorin at balikan po natin itong naging kaganapan noon sa Senado na kung saan todo multitasking tong si Bongo dahil hindi na lang basta senator judge, kundi witness at defense counsel pa sa isang iglap. Grabe, parang nag-a-apply yata sa circus sa sobrang dami ng role. Speaking of role, heto panoorin na natin. Roll VTR. Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Kasama na, sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations? Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence. Okay. Are you aware na may... alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yun? And are you aware na may demolition noong
panahong yon involving 217 families who were facing eviction. Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po. A simple search online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay, kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers ay wag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung Thank you. oras ko. Last 2 minutes na po. Thank you, Senator Judge. Thank you, Mr. Presiding Officer. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.